Tulog ka pa, tulog ka pa. Nanay, anong ginagawa mo? May sakit pa ang bata. Tingnan mo, anong oras na? Nahihiya ka pang matulog ng ganito. Hindi ka pa ba gigising para magluto ng hapunan? Gusto mo bang magutom ang buong pamilya? Sumama ka sa pag-inom ng malamig na hangin. Masyadong maaga na ngayon. Si Nini ay nagkalagnat buong gabi kahapon. Nakatitig ako sa kanya buong gabi. Kakatulog ko lang saglit. Mama, ang lamig ko. Ano bang espesyal sa isang batang babae? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Bilisan mo at pumunta sa kusina. Kung hindi, umuwi ka na lang sa bahay ng nanay mo. Nanay. Zhao Yu, tingnan mo ang nanay mo. Tubig. Tubig. Ang nanay natin ay hinihiling lang na magluto ka. Sino bang manugang ang hindi nagluluto sa Pasko? Mabilis ka namang pumunta. Nakakainis na. Gagawa ko ng sweet and sour na ribs mamaya. Gustong-gusto iyon ng anak ko. Manugang, isuot mo na. Ang lamig sa labas. Anong oras na ba? Hindi mo na kailangang mag-alala sa pagluluto. Pumasok ka na at matulog ng kaunti. Uwi tayo mamaya para kumain. Tubig. Hindi ba iyon ang dahilan kung bakit pinapapunta ka ng nanay natin para magluto? Sino bang asawa ang hindi nagluluto tuwing bagong taon? Mabilis ka na, please. Sige. Si Xiaomi, bumalik ka ba sa bahay para sa bagong taon-taon na ito? Ang tatay mo ay napili bilang pinakamahusay na manager ngayong taon. Umaasa pa siyang makakauwi ka para ipagdiwang ito. Sa 3 taon ng pagtatrabaho ng asawa ko sa tindahan, sobrang abala na hindi na makauwi. Hindi ko man lang nasamahan ang mga magulang ko. Talaga namang hindi ako marunong makabawi. Mama, kailangan ko pang magdaos ng bagong taon sa bahay ng asawa ko ngayong taon. Sigurado akong babalik ako sa susunod na taon. Wala namang anuman, nagtatanong lang ako. Okay ba ang kalusugan niyo ni Papa? Ayos lang. Ayos lang kami ng mama mo. Maayos ang aming kalusugan. Kamusta ka sa bahay ng asawa mo? Mabait naman sila sa iyo, di ba? Si Xiaomi, kung may mga sama ka ng loob, sabihin mo lang kay Dad, huwag mong itago. Si Dad ay namamahala sa mahigit 100 tao sa pabrika. Anumang bagay, nakita na niya. Maaari kong ipaalam sa lahat. Masaya ang buhay sa pabrika. Kaya maaalagaan ko ang aking anak na babae sa kanyang pamilya. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako, huwag kayong mag-alala sa akin. Basta okay ka. Makalma ang mga magulang mo. Huwag nang kumatok. Sabi mo, bakit ganito kasakit ang buhay ko? Sobrang pinapahirapan ng pamilya ng asawa. Pinapabango akong maghanda ng hapunan ng bagong taon ng 4:00 ng umaga. Sobra na sila, hindi naman sila tao. Paano nila ako kayang pahirapan ng ganito? Ayos ka lang ba? Kailangan ba talagang pahirapan ako? Walang kasing ganito sa mundo. Ilagay ang puso sa puso. Halika, ano bang klaseng mga tao ang mga yan sa pamilya mo? Sino sila? Sa gitna ng bagong taon, wala pang liwanag ay pinapagawa ka na. Nawala na ba ang konsensya nila? Anong klaseng bagay ito? Lumalakas na ang loob mo Nag-iisa ka na lang sa pagkain. May talento ka na ha? Hindi mo ba nakita ang anak kong babae? Hindi ka pa kumakain ng almusal. Sobrang. Nanay, ito para kay Nini. Mayroon pa sa kusina. Nagkasakit ang bata buong gabi. Walang kinakain. At ikaw, hindi ka ba makaisip? Magdala ka ng mas marami. Talagang hindi ko alam kung paano ka tinuruan ng mga magulang mo. Ang tanga mo. Para kang baboy. Mom, paano mo naman nasabi yan? Hindi ko sinasabi, bakit? Hindi ka marunong makinig. Kapag sinabihan ka ni Mom, hindi mo ba kayang makinig? Kuya, matagal ko nang sinabi sa'yo. Ang babae kasi, huwag masyadong palakihin. Tingnan mo, siya ay may ilong na sa mukha ngayon. Kung tatanungin mo ako, dapat siyang bigyan ng mga patakaran. Kung hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ano bang ginawa ko para magtakda ng mga patakaran? Kayo ang dapat magtakda ng mga patakaran para sa akin. Si Nini ay nagkasakit buong gabi. Hindi ako nakapikit buong gabi. Pinanood ko siya buong gabi. Kakatapos ko lang bigyan siya ng makakain. Bakit ako naging taong walang alam? Sama-sama kayong nang aapi sa akin, Zhao Yu, ito ba ang buhay na gusto mong ibigay sa akin? Huwag ka nang makipagtalo dito. Sa gitna ng bagong taon, ano bang itsura ng inay na ito? Ako ang makipagtalo. Hindi mo ba nakita na inaapi nila ako? Sinabi lang ni nanay at ng kapatid mo ang ilang bagay sa'yo. Hindi ka ba makakapagtiis? Halika, tiyaga lang. Maliban sa pagpapatyaga mo, ano pa ang kaya mong gawin? Nanay, gutom ako. Nini, mabait. Nanay, gagawan kita ng pagkain. Kain na lang ng kain. Isang araw, wala akong ginawa, kundi ang makapagbigay ng problema sa iba. Mama, itong si Nini ay apo ninyo. May sakit pa siya. Paano mo masabi yan? Ay, anong masama kung may sakit? Sino bang hindi nagkasakit noong bata pa? Nanganak lang ng walang silbi. Mukhang espesyal ka pa.
Sige, huwag tayong matakot. Mama, pupunta akong magluto ng pagkain mo. Mahirap ang buhay ng mama. Ang mapait na gamot ay mabilis na nakakagaling. Ay, bakit ka pa nandyan? Tapos na ang mga gawain mo, di ba? Nanay, kakabisi ko lang buong umaga. Hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Si Nini, hindi pa natatapos ang gamot niya. Ano pang kinakain mong tanghalian? Maraming gawaing dapat gawin sa bahay. Naghihintay na sa'yo. Pagbalik mo sa susunod mas mababang boses. Iyang asawa ng kuya mo. Naabala na ng ingay mo. Maganda ang kalagayan nila. Simula pagkabata ay pinaluha. Hindi maiiwasang maging spoiled. Ay naku, hindi katulad ng asawa ng pangalawang anak. Walang gaanong background ang pamilya. Noong una siyang nag-asawa, wala man lang kahit isang regalo. Sadyang siya na ang nagdala sa sarili niya. Panganib sa pera. Babaeng mula sa ibang bayan. Ay naku. Buwisit na batang babae. Naglakas loob pang kumagat sa akin. Saktan mo siya para sa akin. Nini. Sinipa mo si Nini. Halika, bakit di mo pinapansin ang anak mo? Anong ginawa mong kabutihan? Pagdating mo, kinagat mo ako. Parang baliw na aso. Mama, si tita ang unang nagalit sa'yo. Tingnan mo Itinuro mo sa bata, na parang isang ligaw na tao. Nagsimula ng mangagat. Pinahiya mo ang pamilya naming Zhao. Hindi tulad ng panganay kong apo. Mula pagkabata, mabait at maunawain. Kung hindi mo alam magturo sa bata, matuto ka mula sa iyong hipag. Siya ay masunurin at maayos. Noong nakaraang taon, dahil ba kay Zhao Zihao, na naglagay ng balat ng saging sa harap ng iyong bahay, na naging sanhi ng iyong pagkakatumba at isang buwan na pagpasok sa ospital. Ngayon, siya na ang masunurin at maayos. Ikaw, Limi, ano ang sinasabi mo dito? Si Zihao ng pamilya namin, ang nagpasakit sa iyo. Pero huwag kang magbula ng kung ano-ano. Ang pamangkin ko ay bata lang at malikot. Hindi katulad ng anak mo, na sa murang edad ay sobrang sama na. Magiging ganito pa kaya paglaki niya. Paano niyo naman maaring baliktarin ang katotohanan? Sinasabi ko sa'yo, Lime, kapag umuwi na ang anak ko mamaya, kailangan mong humingi ng tawad sa anak ko. Sinipa niyo si Nini, tapos ako pa ang pinapahingi ng tawad sa anak mo. Anong klaseng lohika yan? Pinagbabuli niyo si Nini, kailangan niyong humingi ng tawad sa kanya. Ikaw, nagrebelde ka na ba? Anong ginagawa mo? Tay, Chun, anong ginagawa mo? Hindi, anong ginagawa mo? Si Yueyu ay kapatid mo. Gusto mo bang makipag-away? Tatay, si tita ang nagtulak kay nanay. Ikaw, Limi, tingnan mo kung ano ang itinuro mo sa anak mo. Sa murang edad, alam na ang magreklamo. Napaka nakakahiya. Hindi katulad ng anak namin na si Zihao. Mula pagkabata pa lang, alam na ang mga patakaran. Tayo ang may kasalanan. Sige, aalis na tayo. Kung aalis siya, sino ang gagawa ng hapunan sa bisperas ng bagong taon? Hindi pwede yan. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis. Bisperas ng bagong taon na ngayon. Wala rin namang sasakyan. Paano ka aalis? Saka si Nini ay may sakit pa. Huwag ka na mag-ingay. Mabilis, bumalik ka na sa kusina at magluto. Naghihintay ang buong pamilya na kumain. Buhay pa ba ang taon na ito? Tara na. Nanay, papalitan kita ng damit. Nanay, gusto kong uminom ng gatas. Mama, dalhin kita mamaya bumili. Tara na. Bumalik ka agad. Marami pang dapat gawin sa bahay. Naghihintay sa'yo, dalawang nakakainis. Zhao Yu, buksan mo ang pinto. Zhao Yu. Hoy Zhao Yu. Nasaan ka? Bumibili kami ng paputok ni Kuya. Abala kami. Nanay, ginawa ko. Hindi pwede. Kailangan kong tawagin si Zhao Yu para buksan ang pinto. Si Nini ngayon ay hindi makatiis sa lamig. Baby, sandali lang mama. Bubuksan ni mama ang pinto para sa iyo. Sandali na lang. Zhao Yu. Zhao Yu, buksan mo ang pinto. Sobrang malamig sa labas. Zhao Yu, nakakainis talaga. Dapat pinigilan ko ang kuya ko noon. Huwag siyang pakasalan siya. Isang asawang galing sa ibang lugar. Nagmamalaki pang makipagmataas sa akin. Kung magalit ako, siguradong makikipaghiwalay si kuya sa kanya. Tingnan mo, isang second-hand na babae. Sino pa ang may gustong kumuha sa kanya? Bilis, tingnan mo. Itong batang ito, talagang hindi nagtipid sa pera ni kuya. Lahat ito ay mga dekalidad na produkto. Talaga namang, ang perang kinita ng kuya, ay lahat niyang ginastos. Siyempre ako, ang nagbubukas ng tindahan mula umaga hanggang gabi. Siya ay nakakaalam lang maglaro at uminom. Paano naging kanya ang pinaghirapang pera? Tapos na. Kayong dalawa, bakit nakatayo pa kayo dyan sa pintuan? Pumasok na kayo, napakalamig dito. Hindi ba't ayaw namin pumasok? Tingnan mo nga si Zhao Yu. Bubuksan ba niya ang pinto? Ate, kuya, nandito na kayo. Malaming labas, pumasok na kayo. Anong nangyayari sa'yo bilang ina? Naging ganito ang bata. Hindi ka ba marunong mag-alaga ng bata? Sino ang sinadyang hindi magbukas ng pinto?
Para kami ni Mimi. Magdusa sa labas? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nasa loob lang ako ng bahay. Wala akong narinig na kumakatok. Ikaw, umalis. Miwa. Xiaoyu. Tingnan mo ang ginawa ng kapatid mo. Sige na, siguradong hindi sinasadya ng nakababatang babae. Huwag kang makialam dito. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung ano ang ugali niya? Hindi mo ba alam? O sa tingin mo ba ay nagsisinungaling ako? Hindi. Bilang isang nakatatandang kapatid na babae, dapat mas maging mapagbigay ka. Hindi ka ba pwedeng magbigay daan sa nakababatang kapatid? Mapagbigay. Sinasabi mo sa akin na maging mapagbigay palagi. Isinasaalang-alang mo ba ang nararamdaman ko? Ikaw, masyado kang mapaghimagsik, hindi maunawaan. Nanay, huwag ka nang malungkot. Mayroon ka pang Mimi. Nanay, kumain tayo ng durian. Kumain tayo ng durian. Tara. Ikaw, walang kwentang anak. Hindi ka makaramdam ng komportable kung hindi mo ginagastos ang pera ng anak ko sa isang araw. Talagang hindi ka komportable. Sobrang hindi ka komportable, di ba? Sobrang mahal ang durian na ito. Ikaw lang, at itong pinanganak mong lugi. May karapatan ka bang kumain ito? Nanay. Ayos na, mama. Ayaw na ni Nini ng durian. Gusto ni Nini ng gatas. Gaya pa rin ng bata siya. Bagong taon na. Halika. Bagong taon na. Mama, naway maging malusog ka. Mabuhay ka ng mahabang panahon. Sa bagong taon, naway magtagumpay ka sa lahat. Laging masaya araw-araw. Nanay, maligayang bagong taon. Ayos, ayos, ayos. Basta't okay kayong lahat. Masaya na si nanay. Kain. Apo. Nay, bibigyan kita ng malaking sobre. Sige, kunin mo. Nanay, sobrang mahal mo si Zihaw. Tingnan mo, sobrang pinapabayaan na siya. Ikaw, kapos sa kita. Gusto mo rin ng red envelope, ha? Walang kaalam-alam. Bilisan mo. Kumuha ka ng walis at maglinis ka. Sobrang nakatambay ka lang dito araw-araw. Tinutokso-tokso mo pa. Sa gitna ng bagong taon, hindi mo alam. Tumulong sa trabaho. Mabilis, umalis ka na. Magalit ka. Heto na, kuya. Sarap, mabango. Tara, Mom, dadalhin kita kumain. Ano nang nangyari? May mga patakaran tayo sa bahay. Sa bisperas ng bagong taon, hindi pwedeng kumain sa mesa ang asawa. Makakapinsala ito sa asawa. Bakit naman? Gusto mo bang patayin ang kapatid ko? Bakit makakaupo sa mesa ang nakatatandang asawa? Ikaw, ibang usapan ang nakatatandang asawa. Ang sinasabi ko ay ang asawa mula sa ibang lugar. Hindi siya dapat makakain sa mesa. Tama, hindi mo nga kayang magkaanak. Nahihiya ka pang umupo sa mesa. Umalis ka, bumalik ka sa kusina at kumain. Xiaoyu, ganyan din ang iniisip mo. Nasa malaking pagdiriwang tayo. Alam mo ba ang mga bagay-bagay? Agad na dalhin si Nini pabalik sa kusina. Huwag nang magkalat dito. Naiintindihan. Ang mga bagay sa bahay, mga bagay sa labas, alin dito ang hindi ko inaasikaso? Sa bahay na ito, para akong libreng kasambahay. Itinuturing niyo ba akong pamilya? Pagod na ako sa pagluluto ngayon. Parang mababali na ang likod ko. Si Nini ay may sakit pa. May makakatulong ba sa akin? Ngayon ay ganito na. Bisperas ng bagong taon. Kumakain ang pagkain na niluto ko. Wala na akong karapatang umupo sa mesa. Ang mga konsensya ninyo ay kinain na ng aso. Tingnan mo ang asawa mo. Gusto mo bang umupo sa mesa at kumain, di ba? Sige. Ayos lang yan. Tapos na ang aso sa bahay. May bakanting upuan. Umupo ka dito, okay lang ba? Umupo ka na. Umupo sa isang mesa kasama ang aso. Umupo ka. Nanganak ka ng walang silbi. Gusto mo pang umupo sa mesa. Nakakatawa ka. Hindi mo nga kayang manganak ng anak. Gusto mo pang umupo sa mesa. Sino ka para makipagkumpara sa akin?
Umupo ka kasama ng mga aso. Kumain ka na lang kasama ng mga aso. Sige. Wala tayong karapatan. Kayo. Huwag na kayong kumain. Kim, Kay. Talagang nagwala ka na. Hindi ba't hindi ka pa rin natututo mula sa kuya ko? Hindi mo na alam kung sino ka. Limi, pwede bang huwag kang maging parang isang baliw? Okay lang sana kung madalas kang magalit. Pero kahit bagong taon, hindi ka pa rin humihinto. Ang anak ko sa nakaraang buhay ay tiyak na nagkasala ng sobra at naka-encounter ng isang kawawang babae tulad mo. Mula nang pumasok ka sa aming tahanan, ang bahay na ito ay palaging magulo. Wala na tayong kapayapaan. Sa araw ng bagong taon, bakit mo ako pinapahila ng mesa? Gusto mo bang magdala ng malas? Sa buong pamilya namin, sa buong taon, hindi kami makakaranas ng masayang buhay. Tama ba? Hindi ko pa nakita. Ikaw, masamang manugang. Umuwi ka na sa bahay ng iyong ina. Ako ang masamang manugang. Tama nga, nagmamalupit ang mga masamang tao pero di nila alam. Lime, sobra na ang ginagawa mo. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Bilisan mong ayusin ang bahay at linisin ito ng maayos, kasama si mama at ang mga kapatid na babae, at humingi ng tawad. Bakit ako ang hihingi ng tawad? Ako ay nag-asawa mula sa ibang lugar. Kailangan ko bang maapi? Api. Huwag kang magbintang dito. May mga masamang tao para sa mga masamang tao. Makakatanggap kayo ng kabayaran. Ikaw, paano ka makipag-usap sa iyong hipag? Huwag kang masyadong lumabis. Lumabis. Nagpapakapagod ako nitong mga nakaraang araw. Nag-aalaga sa bahay. Sino ang nakakita sa inyo? Sino ang nakakaintindi sa akin? Ano bang masama kung papagluto kita? Sino bang manugang? Nakasing maarte mo. Noong bata pa ako. Ganito rin ang sitwasyon ng pamilya. Hindi ako nagwala tulad mo. Bumangon ako araw-araw bago magsikat ang araw. Nagtatrabaho ako hanggang hating gabi. Naglinis ako. Inaalagaan ko ang mga bata. Naglaba at nagluto. Anong gawaing bahay ang hindi ko ginawa? Kayo naman. Yung tuwalya ng nanay ilang araw na ang nakalipas. Hindi ba't ako ang naglaba noon? Lahat tayo ay may ambag. Huwag mong isipin na sa buong bahay. Ikaw lang ang nagtatrabaho. Siyempre, ako ang panganay na manugang. Napaka-maasikasong talaga. Ang suot kong ito, siya pa ang bumili. Hindi tulad ng ibang tao, na hindi alam kung saan napupunta. Ang perang kinikita ng anak ko, baka, napupunta lang sa pamilya niya. Nanay, sa mga taong ito, sino ang bumili ng gamot mo para sa diabetes? Sino ang nag-alaga sa'yo? Sino ang nag-asikaso sa'yo mag-isa? 3 taon na ang pasyenteng ito. Ayos lang. Ikaw, isang trader na tao. Nakikipagsabwatan ka pa sa akin. Pinagsasabi mo pa ang mga lumang utang. Kumakain ako ng gamot, iyan ang pagiging masunuri ng aking anak. Natural lang na siya ang magtaguyod sa akin. Ayaw mo ba? Kung ganon, bakit ka pa nagpakasal sa pamilya namin? Paano naman ang kuya ko, na nag-asawa sa'yo? Alam mo ba kung magkano itong suot ko? Na damit? Ngayon, nadumihan mo na ito. Bayaran mo. Paano mo nasasabi yan? Itong damit na ito, ay ako ang nagbayad ng nag-shopping tayo. Naku, ikaw. Kuya, tingnan mo siya. Ate ako nga ito. Anong masama kung gumastos ako sa iyo? Limi, sobra ka na ay. Kung patuloy ka pa sa ganyan, huwag mo akong sisihin sa paghihiwalay natin. Wala akong pakialam. Kung hiwalayan, hiwalayan. Ikaw, mama, natatakot ako. Pumunta tayo sa lolo at lola. Lolo at lola. Hindi mo ba tinitingnan kung ano ang nangyayari sa pamilya mo? Galing sa isang liblib na lugar. Ano bang tao ang makakatulong? Baka ngayon, nasa isang sirang bahay pa rin. Nagsasabi ng bilang gamit ang daliri. Ilang beses makakain ng masarap sa Pasko. Bro, matagal ko nang sinabi sa'yo. Kailangan siyang bigyan ng mga alituntunin. Nakikita mo, nagbago na ang lahat, di ba? Hindi pwedeng hayaan ang babaeng ito. Kailangan mo siyang pigilan. Dapat malaman niya kung saan siya nagkamali. May mga alituntunin tayo sa bahay ng mga lausaw. Hindi ito pwedeng masira. Kung hindi mo siya pipigilan, sa hinaharap sa bahay na ito, saan kaya nandyan ang otoridad? Makinig ka sa nanay. Bigyan mo siya ng kaunting kulay para malaman niya, dito sa bahay, sino ang may salita. Mukhang kailangan ko talagang ayusin ito para sa iyo. Itakda ang mga alituntunin. Huwag saktan ang nanay. Tama na. Tapos, tingnan natin kung sino ang mangahas na saktan ang anak ko. Sa daliri. Tatay, ito ang ating pamilya. Nia. Paano nila ikaw pinahirapan ng ganyan? Huwag kang matakot, andito na si mama. Walang sino man ang pwedeng mang-api sa'yo. Mahal na biyenan, akala ko, ang anak ko ay magkakaroon ng magandang buhay sa inyong tahanan. Pero tingnan mo, anong klaseng buhay ito? Buong taon ay abala sa trabaho. Pagod na hindi na makatayo. Sa huli, hindi pa makakain. Nang mainit na kanin, tinutokso niyo pa siya. Nasaan ang konsensya niyo? Siyempre, paano naman namin masisisi ito? Siya ang hindi marunong makisama. Sinala ang mesa, kaya't kami ay hindi mapakali. Siyempre, huwag kang magtatkampihan.
Isang tagapamahala lang naman ito. Ano ang mangyayari kung dumating siya? Maaari na ba niyang panghimasukan ang mga bagay sa bahay namin? Sige, dapat hindi ako bilang direktor manghimasok sa mga bagay ng pamilya ninyo. Ngunit ang anak na babae ko ay nakaranas ng hindi magandang trato dito. Bilang isang ama, hindi ako pwedeng manood na lang. Nasa pabrika ako at namamahala ang daan-daang tao upang makapagpahinga at magtrabaho sila ng maayos. Ngunit ang anak kong babae sa bahay ay kailangang makaranas ng ganitong paghihirap. Mikha, Mom at Dad, ang tahanang ito, hindi ko na kayang manatili kahit isang araw. Lahat ng aking pinagdaraanan sa mga nakaraang taon, sila ay walang pakialam. Itinuturing nila akong isang estranghero. Hindi ko na kayang hayaan si Nini na magdusa kasama ko. Ang kasala ito. Umalis na ako. Dant, anong sinasabi mo? Sinasabi ko, gusto kong makipaghiwalay. Ikaw, Dant. Saan mo dadalhin si Nini? Bumalik ka dito. Narinig mo ba? Kung aalis, umalis ka na. Parang may natatakot sa'yo. Sa kondisyon ng anak ko ngayon, kaya niyang makahanap ng mas mabuti pa sa'yo. Akala mo ba isa kang diwata? Nakikita ko kung sino ang kailangan ka. Isang may dalang pasanin, na pangalawang kamay. Talaga. Kaninang umaga, tumawag ka. Tinataya ng tatay mo na may mali sa iyo. Kaya't nagmadali siyang pumunta. Buti na lang at dumating siya sa tamang oras. Hindi ko pinahintulutan ang batang iyon, na masaktan ka. Tay. Anak. Kasalanan ni Tay, na hindi agad napansin, na napakarami mong dinanas na paghihirap. Sa mga nakaraang taon, alam ng tatay ang mga pinagdaraanan mo. Mula ngayon, hindi na tayo dapat magpasakit sa sarili. Uwi tayo. Magplano tayo ng mabuti para sa mga darating na araw. Nini, umalis mula sa bahay ng tatay. Mamimiss mo ba si tatay? Saan man pumunta si nanay, doon din ako pupunta. Hindi tayo pinoprotektahan ni tatay. Kaya't sila ay naglakas ng loob, na apiin ako at si nanay. Ganito pala kasimple ang katotohanan. Naiintindihan ng mga bata, dati hindi ko talaga makita ng maayos. Lini, mukhang sinasadya mo ito, Nagalit ka at umalis ka. Iniwan mo akong mag-alaga dito. Sa matandang babaeng ito, sobrang dami niyang sinasabi. Bawat araw, puro reklamo. Daldal lang. Nakakainis na. Bumalik ka na dito. Huwag kang pumili ng trabaho. Sino bang inaaway mo, matandang babae? Talagang malas ko sa buhay. Bakit ako napagtagumpayan ng ganitong tamad na manugang? Nagmamalaki ka pa sa akin, ha? Ikaw, matandang masungit, may kamay at paa ka naman. Bakit hindi ka makagawa ng kahit ano? Bakit kailangan pa akong maghintay sa iyo? Para sa iyong pagkain at iba pa? Akala mo ba, ikaw ay isang reyna? Nakakapagod maghintay para sa iyo. Nanaginip ka lang, sasabihin ko sa iyo. Ikaw, matanda ka na. Kung mamamatay ka, mamatay ka na. Huwag kang maging nakakainis. Tingnan mo, hindi kita patayin. Ang inyong kaparusahan, dumating na agad. Sarap. Lini, bumalik ka na agad dito. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dyan. Bumalik ka na agad para makita ang iyong biyenan. Tungkol sa nangyari dati, hindi na kita pagbabayarin. Pasensya na, nagsampa na ako ng kaso para sa diborsyo. Wala akong obligasyon na alagaan ang dating biyenan. Mga bagay nyo, ayusin nyo na lang. Huwag nyo akong hanapin. Anong klaseng basura ka? Dito ka sa bahay namin kumakain at umiinom. Nang maraming taon, bakit mo naman naglakas ng loob na makipaghiwalay sa anak ko? Nagsasalita ka ng kabalbalan. Nawala na ba ang iyong bait? Ninakaw na ba ng aso ang iyong konsensya? Nanay, ang lakas ng boses mo. Mag-ingat ka, baka matamaan ka ng nakatatandang kapatid. Kawawang matandang babae. Ikaw. Si Xiaomi, nandito si Zhao Yu. Nasa iba ba tayo ngayon? Pag-ibig. Hindi si Lini. Anong ginagawa mo? Bumalik sa bahay ng iyong pamilya. Nagsampa pa ng diborsyo. Hindi ka nahihiya. Pwede bang tigilan mo na yan? Umuwi ka na. Sino bang nakikipag-away sa'yo? Zhao Yu, sabihin ko sa'yo, tiyak na aalis na ako sa kasal na to. Hindi. Tayo bilang mag-asawa ay nagdaan sa maraming pagsubok sa loob ng mga taon. Bakit mo kailangan sirain ang pamilya? Dahil sa maliit na bagay na ito. Alam mo naman ang kalagayan ng mama natin, na hindi maganda ka makailan. Kailangan talaga ng tao na nag-aalaga sa kanya. Kung aalis ka, ang bahay ay magulo na parang sinigang. Walang mapagkakatiwalaan sa nakatatandang kapatid na babae. Talaga bang kaya mo? Tingnan ang ating ina na nagdurusa. Inalagaan ko ang iyong ina sa mga nakaraang taon. Paano siya kumilos sa akin? Hindi mo ba alam? Bumangon ako ng maaga at natulog ng huli araw-araw. Abala sa loob at labas. Tiningnan ba niya ako ng maayos? Sasabihin ko sa'yo, Zhao Yu, huwag mong isipin na papayag akong pumunta sa bahay mo para maging katulong. Noong dati, hindi ba nagtrabaho ako ng gusto para sa pamilyang ito? Para lang mapagod?
Pinasabi ko sa'yo na tulungan mo akong alagaan. Ang tahanan na ito, kailangan mo bang maging ganito kahigpit? Para sa akin, talagang mahigpit ka. Bumalik ka na lang at alagaan ang nanay mo. Xiaomi, alam kong naapi ka. Noon, ako ang nagkulang sa'yo. Nagsisisi rin ako. Ngayon alam natin na mabuti ka. Siguradong hindi na tayo gagawin ang dati sa iyo. Sumama ka na sa akin. Magsama tayo at mabuhay ng maayos, okay ba? Babalik ka sa akin para maging katulong muli ha. Nangangarap ka ba? Anong mangyayaya? Bakit ganyan ka makapagsalita? Gusto mo talagang palakihin ang bagay na ito para makita ng lahat ang katatawanan dito. Masaya ka na ba? Wei Xiang, anong nangyayari dito? Bakit sa gitna ng bagong taon ay nag-aaway tungkol sa diborsyo? Tama nga, yung dalaga ng leeg, mabait at masunurin mula pagkabata. Siguradong sobra na yung pamilya ng asawa. Sobrang labis na talaga. Kanina, narinig ko pa. Itinuturing siya ng pamilya ng asawa na parang bakat kabayo. Ay naku, sobra naman. Si Xiaomi sa ganitong malamig na panahon. Nandyan ang lahat, nakatingin lang. Isang malaking lalaki. Kailangan bang gawing biktima ang babae? Nanay, Xiaomi, alam ko na ako ay nagkamali. Simula ngayon tuwing Pasko, hindi ka na kailangang maghirap sa kusina. Umupo ka na lang at kumain. Sige ba? Sa tingin mo, sapat na ba ang mga ito? Sa tingin mo ba ang problema natin ay ito? Ako, nagbabago naman ako dito. Kailangan mo akong bigyan ng pagkakataon. Oh, at saka, kung sa tingin mo na nagbibigay ako ng alawan sa kapatid ko, na hindi ka masaya, hindi ko na siya bibigyan sa susunod. Kinuha niya ang mga pampaganda mo, agad siyang ipabalik sa'yo kapag umuwi siya. Hindi mo pa rin naiintindihan. Gusto mo pa rin gamitin ang mga maliliit na bagay na ito para lokohin ako. Hindi ito silimi. Matanda ka na para dito. Bakit hindi ka man lang nakakaintindi? Nagsalita na ako ng napakarami. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Sinasabi ko sa'yo, Zhao Yu, tiyak na aalis ako sa kasal na ito. At saka, wala nang tulad mo na tatay si Nini. Divorce. Sa buhay ko, hindi ako kailanman makikipaghiwalay sa'yo. Lini, sasabihin ko sa'yo, hanggat hindi ako pumapayag, wala kang magagawa. Gawin. Sa wakas ay makakawala na sa nakaraan. Tapos na ito. Xiaomi, pumunta ka sa bahay ng Zhao mag-isa. Kung sakaling, mahirapan ka ng mga tao sa Zhao. Tama. Kung hindi, sama ako sa iyong ina. Tingnan ko kung andyan ako. Sino ang may lakas namang bully sa anak ko? Mom at Dad, huwag kayong mag-alala. Ayusin ko ito. Nandito kami. Tingnan ko kung sino ang may lakas namang bully sa pinsan ko. Pinsan! Nang marinig ko, pupunta ka sa bahay ng biyenan para makipaghiwalay. Agad kaming pumunta rito. Huwag kang matakot, nandito kami. Nakikita ko ang mga tao sa bahay ng biyenan niya. Sino ang mag-dared namang bully sa'yo? Ayos lang. Jiang 53,730. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging maawain. Hindi lang ako makikipaghiwalay, kundi kukunin ko rin ang kustodiya ng anak namin. Siyempre, si Xiaomi, ikaw at si Zhao Yu ay magkasama na, sa loob ng 8 taon. Talaga bang handa ka ng makipaghiwalay? Xiaomi, alam mo ba, maaga namatay ang tatay ko. Inalagaan ng mama ko mag-isa, ang 3 anak, kaya sigurado akong napakahirap para sa kanya. Tama. Noong mga nakaraang taon dahil sa sobrang pagod, may sakit pa rin siya na naiwan. Mimi, kapag ikinasal tayo balang araw, titira tayo kasama si nanay. Kailangan mo rin siyang alagaan ng mabuti. Sige ba? Siyempre, tamang-tama lang na alagaan ang mga matatanda. Huwag kang mag-alala. Magsimula na tayo. Mahal, hindi mo ba akong matutulungan? Hindi ko kayang mag-isa. Ay naku, maglinis ka na lang. Gaano ba kasakit yan? Bilisan mo na. Hindi ba pwede nang magpahinga? Nakakainis na. Ito ang niluto mong pagkain. Ikaw, bunso, tingnan mo ang pinakasalan mo. Itong banyagang asawa, tamad at walang ginagawa. Gusto ko lang kumain ng mainit na pagkain. Wala siya. Sinasaktan lang niya ang nanay mo. Hindi ko sinasabi ito tungkol sa iyo. Anong ginagawa mo sa bahay buong araw? Wala bang oras para magluto? Wala akong oras. Mula umaga hanggang gabi, ako ang laging abala. Nagkamali ng akala ang nanay ko. May lakas ka pang sumagot, magsimula ka ng magluto. May tapang ka pang magpabaya sa harap ko. Sige na. Itong si Lini, hindi ba't sabi niya babalik siya ngayon? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Gusto kong makita kung ano ang kaya ng babaeng ito na ipakita. Ibigay mo sa akin. Ay naku, tama ba na nagdala ka?
Nang ganitong karaming tao pabalik, sino ang gusto mong takutin? Nandito ako para makipaghiwalay. Kasalukuyan lang. Gusto rin ng anak ko na makipaghiwalay sa'yo. Ito ang kasunduan sa paghihiwalay. Pirmahan na ito ng anak ko. Tama bang pirmahan mo ito? Pinirmahan ko na. Ikaw na ang parte ng pamilyang Zhao. Mga sirang-sirang sapatos na itinataboy sa labas. Ano ang ikinatatakot ko? Sige, ngunit kailangan kong ipahayag. Ang kustodiya sa anak na babae ay sa akin. Ikaw, maliit na batang babae. Hindi kami interesado sa pamilya siya. Sa halip, ikaw ay isang sirang sapatos. Magdadala ka pa ng isang pasakit. Ay, anong lalaki ang magkakagusto sa'yo? Tita, mamamatay ka ba kung hindi ka mag-aasawa? Ikaw. Babae, may mukha ka pang bumalik. Pinasama mo ang buhay ng pamilya namin. Kahit sa salo-salo sa bisperas ng bagong taon, hindi kami nakasalo ng maayos. Bakit ka ganyan ka walang hiya? Talagang hindi ko alam kung paano. Nabulag ang kuya ko noon. Nakinuha ka pa niyang ganitong malas. Ikaw talaga, pinapabaliktad mo ang katotohanan. Lahat ng pagkain sa Noche Buena, ako ang nagluto. Hindi niyo ako pinapayagang umupo at kumain. Pati hayaan mo akong makasama si Nuni, at ang aso na magkasama. Sana nakuha mo yan, nang pumasok ka sa bahay namin. Ganoon din ang iniisip mo. Walang mali sa sinabi ng kapatid ko. Kuya, naglagay siya ng mesa sa bisperas ng bagong taon. Halos mauntog si nanay, nataranta siya sa sakit sa puso. Kailangan mong paluin siya ng mabuti, para matutunan niyang magtanda. Pangalan. Ikaw, ikalawang kuya, dapat turuan mo siya ng leksyon, para makabawi tayo sa galit. Kung sakaling saktan mo ang kapatid ko, maniwala ka, puputulin ko ang braso mo. Ano ang ginagawa niyo? Lime, sobra ka na. Ang nanay ko sa buong buhay niya, madali ba para sa kanya? Paano mo siya magagawang ganyan? Hindi madali para sa kanya. Ako ay nagtatrabaho ng mabuti para sa pamilyang ito. Ako ang nag-aasikaso ng bahay. Inaalagaan ko ang matatanda at mga bata. Gumagawa ako ng napakarami. Ano ba ako sa lahat ng ito? Halika, tingnan mo. Malaki ang selebrasyon sa bahay namin. Yung manugang na tumakas, ay walang hiya na bumalik na naman. Halika, tingnan mo. Mga kababayan, halika na. Ito na ang walang hiya. Sa gitna ng bagong taon, iniwan ang hapagkainan ng reunion. Iniwan ang nanay kong may sakit, at tumakas kasama ang mga bata. Matagal na siyang may ibang kasama. Nagmamadaling makasama ang ibang lalaki, para ipagdiwang ang bagong taon. At saka, itong maliit na ito ay isang puting mata na lobo. Inalagaan siya ng kuya ko ng maraming taon. Sabi ay susunod kay nanay, o paano kaya ang sinasabi ng lahat? Walang silbi ang mag-alaga ng anak na babae. Tita, ikaw rin ay anak ng lola. Hindi mo man lang, inalagaan si lola kahit isang araw. Kabaliktaran, ang nanay ko, ay patuloy na nag-aalaga sa lola. Ikaw, ganito ka nakatanda. Nagsisinungaling ka pa. Ikaw, maliit na batang babae. Magsasalita ka pa. Tingnan mo, papatayin kita. Nandito na si Hua. Kahit itong babaeng ito, naglakas loob na akong saktan. Patay ka na ba? Nakatitig ka lang habang sinasaktan siya ng babae. Pakitaga mo itong babaeng ito hanggang mamatay. Aba, hindi na ako mabubuhay. Mag-usap tayong lahat tungkol dito. Itong babaeng nagnanakaw ng tao, ay nagdala pa ng tao upang makipag-away. Santo Diyos, buksan mo na ang iyong mga mata. Talaga namang kabaliktaran na ito. Sino na magtataas ng kamay sa aking kapatid? Nakikita rin ng lahat, nang magpakasal ako sa pamilya Zhao nitong mga taon. Paano nila ako tinrato? Ikalawang asawa ng matandang Zhao, pinakamasunurin, sabi ay tumakas sa ibang tao. Hindi ako naniniwala. Kung tatakas ako, matagal na sana. Narinig ko na. Ang pangalawang asawang babae ay gumawa ng maraming pagkain. Wala man lang upuan, pati ang hipag niya. Pinaupo pa siya sa kulungan ng aso. Anong klaseng buhay ito? Tama. Ang manugang sa kanilang bahay, hindi pinahalagahan kahit walang bigay na kasal. Sino na ang magkakaroon ng lakas ng loob na pumasok sa bahay ng mga Zhao? Ay naku. Huwag kayong makinig sa kanya, puro kalokohan. Ang mga asawang mula sa ibang lugar ay tamad at mahilig kumain. Hindi dapat kunin. At saka, ang anak ko ay may kasintahan na. Ikaw. Siya ay isang lokal na babae. Masaya siya sa aking anak. Talagang nasisiyahan siya. At sinabi pa, kapag ikinasal siya dito, dapat niyang igalang ang mga nakatatanda. Hindi tulad ng babaeng ito na walang hiya. Tingnan mo siya na umalis mula sa tahanan ng Zhao. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na kunin siya? Zhao Yu. Kaya't matagal mo nang naisip ito. Gusto mo bang makipaghiwalay at magpakasal muli, tama ba? Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa harap ng bahay ko? Ano bang pinapakita mo noon? Noong panahong iyon, nang dahil sa, para kanino ka ba talaga nagkaanak ng anak na babae? Para sa pamilya nating Lao Zhao. Ako na nga ang humingi sa iyo ng tulong. Hindi ka naman talaga naniniwala na ikaw ay isang bagong gulay, di ba? Ikaw, Lini, sasabihin ko sa iyo, ang paggalang sa aking ina ay isang bagay na nararapat. Dahil ikinasal ka na sa pamilya naming Zhao. Kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Kung magtatangkang ibagsak ang mesa sa bisperas ng bagong taon, huwag mong sisihin ako kung makipaghiwalay ako sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, hindi ikaw ang may gustong makipaghiwalay, ako ang may gusto.
lahat ay nakita ito. Ang kasunduan sa diborsyo. Mula ngayon, wala na akong anuman sa pamilya Zhao. Ikaw, anak, sa ganitong di makadiyos na manugang, bakit mo pa siya pinanatili? Para hindi tayo madrag ng pamilya Zhao. Ngayon, ang ganda ng pagkakataon mo sa paghanap ng kapareha. Maganda ang kalagayan ng pamilya. Mabait at maunawain pa ang tao. Mas mabuti siya kaysa sa kanya. Kapag pumasok na ang bagong misis, maghintay ka na lang na mag-enjoy. Yung kapatid na babae dati. Ako ito. Bilang nakatatandang kapatid na babae, hindi ko alam. Hindi ko na itulong ng gusto sa iyo. Ikaw na matanda, huwag nang alalahanin ang mga maliit na pagkakamali. Ikaw at si pangalawa, mabuti na lang ay magpatuloy kayo sa magandang pamumuhay. Ang pamilya natin, hindi basta-basta pwedeng maghiwalay, di ba? Tama ba? 8. Ang bilis naman ng pagbabago ng mukha mo. Noon, ikaw ang para bulihin ako, di ba? Ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Gusto mo nang magpanggap na mabait. Ate, anong sinasabi mo? Tungkol sa mga nangyari dati, huwag na nating pag-usapan. Tayo-tayong pamilya, mas mabuting mamuhay ng masaya at maayos. Mas mabuti yun kaysa sa kahit ano. At sa tingin ko, sobrang mapagmahal ka sa magulang noon. 8. Hindi ba't laging sinasabi ni nanay na ikaw ang pinakamapagmahal? Mas mabuting ikaw na lang ang tumanggap ng magandang balita na ito. Anong sinasabi mo? Tapos na. Kumain ka ng dahan-dahan. Salamat. Xiaomi, may koneksyon ka pa ba? Sa pamilya Zhao? Ay, Zhang, naghiwalay na kami, kaya wala nang koneksyon. Hindi mo ba alam, pag umalis ka, magkakaroon ng magandang palabas ang pamilya Zhao. Tungkol dito, alam na ng buong bayan. Ngayon, lahat ay nag-uusap tungkol dito. Ano ang nangyari? Ngayon, ang ipinakilala sa pamilya Zhao, na babae. Pero sa inyong nayon, kilala ang mainit na ulo. Ang pamilya ay may negosyo. Magandang kalagayan, kaya may pera sa bulsa. Pati paglalakad, may hangin. Tama, noong nakaraang beses sa pamilihan, dahil lang sa may nakabangga sa kanya. Ay naku, sumigaw na siya at nagsimula ng magmura. Binabastos niya ang iba. Halos umiyak na siya. Ay, ang pamilya niya. Natatakot na mag-asawa siya sa malayo at magkaroon ng gulo. Kaya hindi nila siya pinapayagang mag-asawa sa labas. Paano kaya siya nahulog kay Zhao Yu? Hindi ito si Zhao Yu. Nagpapanggap na tapat siya. Nang makita ng dalawang pamilyang ito, agad nilang pinasya na magmasid. Ang pamilyang Zhao ay nagpalaganap tungkol sa kanilang dalaga na may daladalang dote na ikakasal sa pamilyang Zhao. Ngayon, ang dalagang iyon ay ikinasal na sa pamilyang Zhao. 3 araw na hindi nagkakaayos ang pamilya Zhao. Sobrang magulo talaga. Kamakailan lang, ang biyenan niya, inutusan siyang magluto. Pero, sinindihan niya ang kwarto. Dahil dito, ang biyenan niya, nagkaatake sa puso. Hahaha. Talaga namang may mga masamang tao para sa mga masamang tao. Hoy. Hoy. Si Xiaomi. Gusto nang makitang apo ni nanay. Kung may oras ka, dalhin mo siya sa bahay. Miss na miss ko na si Nini. Sino ang tinatawagan mo? Hindi ka pa rin matino. Bumalik ka na lang sandali. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang tatay ni Nini. Walang dapat ikatakot ang mama. Lumaki na ako ngayon. Maaari ko nang protektahan ang mama. Ang bait ni Nini. Tara. Tara. Ay naku, ayoko na. Kahit dito, pinapabuli na ako ng manugang ko. Kayo, ay naku, kuya, paano mo nakuha ang asawa mo? Ngayon, ganito na ang nangyari kay mama. Akala mo ba hindi ko ito nakikita? Ting, akala mo ba hindi ko kayang? Taktan ka, bro, tulungan mo ako. Asawa, maaga namatay ang dad ko. Hindi rin maganda ang kalusugan ng nanay ko. Magbigay ka ng kaunting pangunawa. Ay naku, hindi madali para sa nanay mo. Bakit hindi mo alagaan ang nanay ko? Kung alam ko lang ng maaga, na may nanay kayo, na may diabetes, hindi ako. Mag-aasawa sa pamilya ninyo. Ano ngayon, kasal na kami. Gusto mo bang ipasa sa akin? Itong gulo na ito, walang paraan. Ay, ikaw na masungit. Yung ex-suno ko, hindi gagawin yan. Ako, gagawin kong hiwalayan ng anak ko ang ikaw. Mama. Ay naku, mama. Ngayon naiisip mo, ang dati mong manugang. Tama, gusto mo bang patunayan na naghiwalay ako sa iyong anak at makipag-ugnayan sa dati mong manugang? Walang duda. Gusto ko ang aking dating manugang. Mabait at mapagalang siya. Hindi tulad mo, ikaw na masamang babae. Nagmamalupit ka pa sa mga matatanda. Walang ganyan. Sinasabi ko sa'yo, kapag ang manugang ay pumasok sa aming pamilya, dapat siyang maging bahagi ng aming angkan. Ang mga alituntunin sa aming bahay ay hindi dapat masira. Tama ang sinabi ng nanay ko, kuya, agad kang makipaghiwalay sa babaeng yan. Ikambi.
Pwede naman makipaghiwalay. Dalhin mo ako sa dote ng pamilya niyo. Ibabalik mo sa akin ng buo. Uy, ikaw. Bata, tumahimik ka ng kaunti. Ikaw ay ikinasal sa pamilya Zhao. Ang iyong dowry ay pera ng anak ko. Bakit ko ito ibabalik sa inyo? Iyan, ang pera mo ay sa pamilya namin. Huwag mong asahang maibabalik. Sige. Kayo ng pamilya mo ay nag-aaksaya ng pera. Sa ulo ko, di ba? Sasabihin ko sa iyo, hindi ako basta-basta. Tama na. May karapatan ba akong magsalita? Asawa ko. Sarap, kung susugurin mo ako, haharapin kita. Asawa, ikaw. Asawa, sinaktan niya ako, tulungan mo ako. Kapatid, mag-usap tayo bilang pamilya. Wala kang karapatang magsalita. Bakit ka ganyan? Wala kang silbi. Nakakatakot sila, mama. Walang anuman, huwag kang matakot. Tama ba na sinabi mo kanina? Na hindi mo ako bibigyan ng dowry? Tama. Yung pera ay para sa pamilyang Zhao. Ting Hao. Bawasan mo ang pagsasalita. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dyan? Gusto mo bang humingi ng pera sa akin? Tingnan natin kung may kapalaran kayo. Anak, tulungan mo ako. Asawa, hindi naman ito kasing seryoso, haha. Sasabihin ko sa inyo, walang sino man sa buong mundo ang naglakas loob na kumuha ng kahit isang sentimo mula sa bulsa ko. Tingnan natin kung meron kayo na ganitong kapalaran na naghahanap ng kamatayan. Nanay. Ala, bumuo. Mabuting asawa, nandito ka na. Tulungan mo na si mama. Walang, naghahanap ng kamatayan. Ay, asawa. Ikaw, salbahe. Ay naku. Ay naku, nadudugo ako. Anak, tulungan niyo ako. Nanay, ay hindi ko to ginawa. Nahulog siya mag-isa. Mrs., sabihin ko sa'yo, kung iisahan mo ako, marami akong paraan para patayin ka. Nanay, dumudugo ka. Tawagin mo na ang ambulansya. Limi, tulungan mo akong tumawag. Limi, mabait na bata. Bumalik ka na agad. Alam ng nanay na mali siya. Pinapawalan ko ang anak ko sa kanya. Magsama kayo muli, okay ba? Zhu, Wei Xiang, naging magulo ang nanay dati. Masyado akong naging mahigpit sa iyo. Ngayon alam ko na ang aking pagkakamali. Sa nakaraan, pakiusap. Patawarin mo ako. Kapatid, makinig ka sa akin. Sa susunod na salo-salo, ako na ang magluluto mag-isa. Hindi ko na talaga, papayagang gumalaw ka pa. Mukhang may nararamdaman pa itong pangalawang kapatid. Para sa'yo, bakit hindi na lang kayo magbalikan? Hindi mo alam. Simula nang pumasok ang babaeng ito, sa bahay namin, walang katahimikan sa bahay sa isang araw. Wala na talaga. Hindi ko na talaga kaya. Kahit si kuya, pinagsasampal niya. Ikaw na lang ang makakapagligtas sa amin. Ganyan ang ginawa ninyo sa akin noon. Dapat inisip ninyo ang ganitong wakas. Bakit? May nararamdaman ka pa para kay Xiaoyu. Huwag mong kalimutan, sa bisperas ng bagong taon, yung pamilya nila, pinakain ka kasama ng aso. Huwag mong kalimutan ang sakit pagkatapos ng sugat. Tayo na. Wala na akong nararamdaman para kay Xiaoyu. Ano mang emosyon, ano mang bagay sa pamilya Zhao, wala nang kinalaman sa akin. Nakarinig ka ba? Wala na silang emosyon sa iyo. Akala mo ba'y mahalaga ka pa? Xiaomei, ipakita mo ulit sa akin. Masisira ko ang mga mata mo, at hukayin ko ito. Akala mo ba ako ay hangin? Ikaw, inang tigre, tumahimik ka na. Nasa ospital na ang nanay mo, at naglakas loob ka pang murahin ako. Inang tigre, inang tigre. Si Xiaomei, nandyan ka pa, Xiaomei. Kung magpapatuloy ito, may mangyayaring masama. Pumasok tayo sa loob at magtago. Bilisan mo, bilisan mo. Nanay, natatakot ako. Huwag kang matakot, Nini. Babalik na tayo sa bahay. Halika, Wei Xiang. Kailangan dito ng pamilya na manatili para mag-alaga. Sino sa inyo ang darating? Dito sa atin, itong dalawang malaking lalaki. Hindi masyadong madaling alagaan, di ba? Ay, hindi maginhawa, hindi maginhawa. Kailangan ko pang alagaan si Zihao. Paano ako magkakaroon ng oras? Saka maraming gawain sa bahay. Hindi ko maaalagaan si nanay. Bao. Ay, bakit niyo ako pinapanood? Isa na akong kasal na anak. Wala na akong panahon para sa pamilya ko. Kailangan ko pang bumalik sa bahay ng asawa ko. Wala na. Isa-isa kayo walang oras. Gusto niyong ipasa ang problemang ito. Sa akin, di ba? Dahil napakahirap gamutin. Mas mabuti pang huwag na lang.
Hayaan na lang ang matandang ito na pumasok na sa kabaong. Tagsibol, wala pa. Hoy, kapatid na babae. Mama, sobrang seryoso na ang sakit ngayon. Bumalik ka na sa ospital. Tingnan mo si Mama. Nakipaghiwalay na ako kay Zhao Ni. Hindi na ako manugang ng pamilya Zhao. Noon, nakatira ka rin sa pamilya Zhao. Paano mo naman magagawa ito? Bakit ka ganyan ka walang puso? Mama, talagang, walang nag-aalaga. Hindi na nagpapalit ng damit, at saka puro sugat, na nagkalat-kalat, napakadismaya at napakahirap. Ate, sobrang abala ako ngayon. Si Yao Mei, mabait na bata. Alam ng ina na nagkamali siya. Naging hindi maganda ang trato ng ina sa iyo noon. Simula nang umalis ka, yung malupit na babae sa bahay, naging mas masahol pa siya. Sa isang araw ng kasal, 100 araw ng kabutihan. Tingnan mo na lang ang ating nakaraan. Ay naku. CJ, tapos na. Tara na at tingnan natin. Talagang si Lola nini pa rin. Tatay ng nanay, nanay ng tatay, mabait ka, Nini. Dumating ka na sa wakas, Xiaomei. Nandito na si Xiaomei, ma. May Xiaomei na mag-aalaga sa'yo. Kaya't makakapagpahinga ako. Lesag, si Xiaomei. Malakas ang amoy ni ma. Ihahatid mo muna siyang maligo, tapos alagaan mo siyang kumain. Zhao Yu. Napaka nakakatawa mo naman. Kailan ko sinabi na, aalagaan ko ang nanay mo? Hindi. Ito rin ang nanay mo. Naghiwalay na tayo. Ito ang nanay mo. Kung ganyan ang attitude mo, wala na akong masyadong masasabi. Nini, umalis ka na. Huwag. Hey, sandali. Magkasama na tayo ng maraming taon. Wala ka bang iniisip tungkol sa ating relasyon? Limei, alam ko. Pero meron tayong anak na babae. Ako ang ama ni Nini. Walang makakapagsalungat dito. Hindi mo maitatanggi. Ganyan ka na ba kaawa-awa? Dan, hayaan mo bang lumaki si Nini sa isang mundo? Dan na walang ama? Ngayon naisip mo na ikaw ang tatay ni Nini. Gaano katagal at gaano karaming pagsisikap ang inilalaan mo sa kanya? Nini, namimiss mo ba si tatay? Hindi. Dan, hey ikaw. Limi, sinabi mo ba sa harap ng bata na masama ako, ang paghiwalay ay usaping pang-adulto? Bakit mo ito ikinakabit? Sa bata, wala akong ginawa. Tatay, hindi kailanman sinabi ni nanay na masama ka. Levanto ay ayaw ko lang makita ka. Bakit, Nini? Dahil sa harap ni Lola, hindi kailanman pinagtanggol. Ako at si nanay, palaging sinasabi ni Lola na ako ay salo. Hindi mo man lang inintindi ng sinaktan ako ng tiya. Nini, ayaw ko kay Papa. Nini, sa pagkakataong ito, nagkamali si Papa. Patawarin mo si Papa. Ngayong pagkakataon, okay ba? Wala. Limei, alam ko. Dant. Basta't magbabalikan tayo. Hindi na kita pababayaan. Siyempre, hindi ako magbabalik sa iyo. Bakit? Oh, may iba na bang lalaki sa labas mo? Zhao Yu, huwag kang magmalaki sa sarili mo. Huwag mong isipin na ganoon din ang iba. Maaari bang huwag mong gawing ganyan ang pananaw sa iba? Magising ka na. Ang dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil sa iyong kawalang gawa. Li, napakatagal na. Lagi mong pinapahirapan. Ang iyong ina, ipinasa mo sa akin ang lahat ng pagmamalasakit at ako na lang ang nagdusa sa lahat ng pasakit. Naging interesado ka ba sa akin? Ngayon ay ayos na. Akala mo na nagagalit ako dahil sa dami ng gawaing bahay? Gusto mo bang gamitin ang anak na babae para makuha ang aking simpatsya? Napaka-absurd naman. Sige, kahit na dati ay ako ang may kasalanan. Dan, kaya kailangan din tayong magbalikan. Levant, kailangan ni Ninang. Kompletong pamilya. Gusto ko si Papa. Gusto ko lang si Mama. Ikaw, maliit na pabigat. Ayos lang, hindi ka naman pinabayaan ng papa mo. Hindi mo akalain na makakabuo ka ng ganito, na may pusong asong lobo. Zhao Yu, bakit hindi mo alagaan ang nanay mo? Araw-araw mong sinasabi na ako ay estranghero. Ngayon gusto mo na ang estranghero na ito, nandito na ako para alagaan ang nanay mo. Mukhang ikaw ang walang puso't kaluluwa. Anong karapatan mong sabihan ako ng ganyan? Ganyan talaga ang sitwasyon. Isa na akong kasal na babae. Saan ako makakahanap ng oras para manatili sa bahay ng magulang? At saka, kung hindi ka nakipaghiwalay sa kuya ko, paano nakahanap ng ganitong tigre ng ina ang kuya ko? At paano naman nasaktan ng tigre ng ina ang nanay ko at napunta sa ospital? Sa huli, ikaw ang may kasalanan dito. Ikaw ang may responsibilidad na alagaan ang nanay ko. Tama, wala akong duda. Talaga namang wala kayong hiya. Ayos lang. Basta't kung ano ang gusto ninyong isipin. Saka, hindi ko naman kayo aalagaan. Dan, tangina ninyo. Wala akong pakialam kung buhay o patay si Wang Qing. Wala itong kinalaman sa akin. Naiintindihan ba? Alaynan. Wala.
Simula ngayon, magkakaroon tayo ng sariling landas. Tulay ay tulay, huwag na tayong makipag-ugnayan. Yung kapatid na babae, may gusto tayong pag-usapan. Huwag na tayong makialam. Lime, hindi ka ba masyadong labis? Kahit na dati tayo sa pamilyang Zhao, ay nagkamali sa iyo. Ngayon, hindi ba? Natin alam na tayo ay nagkamali na? Ganito na ba ang iyong saloobin? Dan, humingi na ako ng tawad sa iyo. Ano pa ang gusto mo, Yelty? Alagaan mo muna ang nanay ko. Kapag gumaling na ang nanay ko, saka tayo magbabalikan. Pag nagbalikan tayo, magiging mabuti ako sa iyo. Yelvan, saka na. Isang babae ka, kasama. Ng isang anak na babae, hindi rin madali. Oh, yung mga sinasabi mo. Alam ba iyan ni Zhang Nana? Huwag kang mag-alala. Sigurado akong makikipaghiwalay ako sa Vance na babaeng masungit dahil ikaw lang ang laman ng puso ko. Zhao Yu, talagang magaling ka. Wixing. Ikaw na sinungaling na kumakain sa labas. Gusto mo bang iwanan ako at makipagbalikan sa ex-wife mo? Kiake, hindi mo ba nakikita kung ano na ang hitsura mo ngayon? Kung maghihiwalay ka man, ate, gusto ko munang ipaalam sa'yo. Hindi, Nana. Makinig ka sa akin. At kayo rin ha. Walang sinuman sa inyo ang makakaligtas. Uy, yun nga, bunso. Sasabihin ko sa'yo. Oy. Asawa, may mukha ka pang magsalita. Kanina, sino ang tinawag mong kapatid na babae? Umayos ka sa tabi. Ikaw na malandi. Nagmamalaki ka pang manlait sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, matandang tao, nanggugulo. Marami bang gulo? Nagpapanggap ka pang may sakit. Nakahiga ka sa kama. Gusto mong alagaan ka ng dating manugang mo. Walang posibilidad. Saan ka pupunta? Ikaw, baliw na babae. Siguradong makikipaghiwalay ang pangalawang kapatid ko. Sa iyo. Nakakatawa, makikipaghiwalay talaga. Wala naman ang kapatid mo. Ngayon, bibigyan kita ng konting kulay para malaman mo kung sino ang may salita sa bahay. Anong gulo ang ginagawa niyo dito? Ito ay ospital. Tumigil na kayo. Mama, natatakot ako. Nini, huwag kang matakot. Uwi na tayo. Sa natitirang buhay ko, gusto kong ipakita sa aking anak na babae ang kagandahan ng buhay.